Hello kids! Bago ako magbigay ng bagong kaalaman, balik-aral muna tayo tungkol sa wastong paraan ng pag-aayos ng hapagkainan. Ano ang gagawin natin? Thumbs up kung tama ang isinasaad ng bawat pangungusap at thumbs down kung mali. Handa na ba kayo? Okay, handang-handa na kayo. Una, ang plato ay nakataob sa gitna ng cover. Magaling! Thumbs down. Bakit thumbs down? Tama. Dapat ang plato ay nakatihaya sa gitna ng cover. Pangalawa, sa kaliwang bahagi ng plato, ilagay ang serbilyeta at tinidor. Tama. Thumbs up. Pangatlo, ilagay ang tray ng prutas sa gitna ng hapagkainan. Thumbs up. Tama. Pang-apat, ang kutsara ay nakatihaya sa kanang bahagi ng plato. Mahusay. Thumbs up. Panglima, punuin ng tubig ang baso at ilagay sa tabi ng kutsara. Magaling! Thumbs down. Bakit thumbs down mga bata? Mahusay! Dapat, ang tubig na ilalagay natin sa baso o anumang inumin ay hindi puno. Ito ay 3 kapat lamang ang ilalagay nating inumin sa baso. Tata, anong gagawin natin pagkatapos kumain? Tama, maghuhugas ng ating mga kamay. Ano pa? Magsisipilyo ng ngipin. Tama. Ano naman ang gagawin natin sa ating mga pinagkainan gaya nito? Tama, iligpit natin. Paano naman natin ito ililigpit? Hugasan ang pinagkainan. Okay, tama. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magligpit at maghugas ng ating pinagkainan. Pero bago yan, ano na yung mga bagay na ginamit dito sa hapagkainan? Magbigay kayo ng isa. Tama, kutsara meron. Tama, baso. Plato. Tama. Tinidor. Tama. Tama, mangkok. Meron. Alam ba ninyo kung anong tawag sa mga binanggit ninyong mga bagay na ginamit natin sa pagkainan? Okay. Ang tinidor, kutsara, ito yung tinatawag nating silverware. Ang yupa nito, gaya ng ginamit nating serving spoon. Yung pinanguha natin ng ulam natin na may sabaw. Okay, ito yung isa pang mga limbawa ng silverware. Mga kutsarita, yan. Serving fork. Oh. Ito yung tinatawag din nilang fork cake. Kumakain ng cake. Meron pang iba pang mga bagay na ginagamit natin sa pagkainan pero wala akong halimbawa nito. So ito lang yung halimbawa ko ng silverware. Ito naman tinatawag nating glassware. Kinabibilangan ng mga baso.
Na kung saan, dito natin ilalagay yung mga iba't ibang inumin gaya ng tubig, mga juice, soda, mga alak. Meron pa akong ibang halimbawa dito. Gaya nito. Ito, baso din na clear glass. At may kulay na baso. Marami tayong uri ng mga baso. Depende kung ano yung iniinom natin. Gaya ng alak, meron itong mga champagne, shot glass. Okay. At iba pang mga ginagamit natin pag tayo ay umiinom ng alak. Depende rin kung umiinom tayo ng mga tsaa, may mug din tayo, iced tea, o mga iba pang mga beverages. Pero ito lang yung mga halimbawa ko ng mga baso o tinatawag natin glassware. Ang mga plato naman, mangkok, mga serving dishes natin, gaya ng pinaglagyan natin ng kanin, pinaglagyan ng ulam, meron din tayo dito, iba pa, gaya ng bandihado, cup and saucer, o platito at tasa, soup bowl, platito. Ito yung tinatawag natin China wares. Okay. So, yan yung mga tawag natin sa mga bagay na inyong mga nakita dito sa ating kape. O yung mga ginamit natin habang tayo ay kumakain. Ito yung mga silverware, Chinaware, and glassware. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano natin ililigpit ang ating kinagkainan. Ako gumagamit ako ng tissue. Para saan itong tissue na ito? Okay. Una, alisin natin ang mga mumo o natirang pagkain sa ating plato. Okay. Kunin natin sa isang lalagyanan. Yan. So, ang tissue na ito ay ginagay kong pamunas sa ating plato para masimot ang mga mumo sa ating plato. Kasi kung hindi natin gagawin ito, lalong-lalo kung masarsa ang mga kinain natin, ulam o mamantika, ito nagiging sanhi ng pagbara ng ating lababo. Pagsama-samahin natin, mga kutsarang ginamit, tinidor, kita. Okay, naalis na natin ang mga tirang pagkain sa bawat plato, sa mga serving dishes. So, pagsama-samahin na natin ngayon yung mga pinggan o yung mga pare-pareho ang laki. Yan. Patungin natin. Mga baso. Ang mga tirang pagkain naman natin, gaya dito yung kanin, huwag nating itapon. Ilagay natin ito sa lalagyanan na may takip. Takpan natin. So, tatago natin yan. Kukuha tayo ng tray na kung saan dito natin ilalagay ang mga hugasin natin.
Idadali natin sa kusina. So, linisin naman natin ngayon ang mesa. Pwede na itong tissue, pwede naman yung basahan na malinis. Yung tissue na itong nandito, ito na yung gagamitin ko. Pero pwede yung mga basahan natin. Pwede yung mga nabibili. Pwede naman yung mga luma nating mga suotan, lalo na yung mga cotton. Maganda yun na pamunas kasi hindi ito naghihimulmol. Lalo na pag ang mesa ninyo ay salamin. Hindi yan nag-iiwan ng himulmol. Yan. Na ang ating mesa. Ngayon, pupunta na tayo sa kusina at ipapakita ko naman sa inyo ang tamang paghuhugas ng pinagkainan at pinaglutuan. Kaliwa ng lababo, ito ang kanan ng lababo. So, tignan ninyo ang kaliwang bahagi ng lababo. Ano nakikita nyo dito sa una? Tama, glassware. Sa pangalawa, silverware, tama. Pangatlo, Chinaware, tama. Ito, sa pang-apat, ano to? Okay, sandok at shansi, tama. At ang panghuli, tama, may kaldero, kaserola, at kawali. Okay. Yan ang tamang ayos ng ating hugasan, mga bata. Bakit kaya kailangan nating unahin ang mga pinagkainan kaysa pinaglutuan? Ano kayang dahilan, mga bata? Tama, mas marumi ang ating pinaglutuan kaysa pinagkainan. So, unahin natin ang glassware, pangalawa, silverware, chinaware, sandok at shansi, mga pinaglutuan natin gaya ng kaldero, kaserola, at kawali. Tayo, kailangan siguraduhin nating handa lahat ang mga kasangkapan. Meron tayong palanggana, meron tayong espongha, meron tayong dishwashing liquid. Okay. Siguraduhin natin malinis ito. At may tubig pala. Check natin. Ayan, may tubig. So, lagyan natin ng palanggana ng tubig. Kailangan na espongha. At kailangan natin ng dishwashing liquid. Okay. Ayan. So, unahin natin ang glassware. Sabunin natin maigi. Ganito. Sunod, ang ating silverware. Sunod, ang ating chinaware. Dahan-dahan, lalo na yung mga babasagin, baka madumulas ang ating kamay sa pagsasabon. Okay. So, natin yung sandok at shansi.
Sigurado natin matanggal natin ang dumi. Mga pinaglutuan natin gaya ng kaldero. Ang ating kaserola. At ang kawali. Okay. Tapos na tayo magsabon. Kunin tayo ng palanggana para makatipid tayo sa tubig. Pwede naman tayong magbanlaw sa mga dumadaloy ng gripo, pero ito ay magastos sa tubig. So, kailangan natin may palanggana. Lagyan natin ng tubig ang palanggana. Okay, meron na. So, unahin natin banlawan ang ating glassware. Loob. Ayan. Then, ilagay na natin sa dish rack. Okay. Para tumulo ang tubig. Ay, kailangan natin ilagay sa dish rack. Ano palang dahilan at bakit ilalagay natin sa dish rack? Okay, tama. Para tumulo ang tubig. Tapos pagbabanlaw, siguraduhin natin haplusin natin ang bawat bahagi ng ating mga hinugasan. Pag ito ay magaspang, ibig sabihin marumi pa ito. Pag ito ay makinis na, gaya nito, ito na ay malinis na. Hindi na siya marumi. Okay, sunod nating banlawan ang ating mga chinaware. Dahan-dahan, lalong-lalo na yung mga babasagin. Okay, haplusin natin maigi. Pag madulas pa, ibig sabihin, meron pa tong sabon. Pag wala ng dulas, maramdaman naman natin. Okay. Then, amoyin natin. Mabango na, wala nang amoy sabon. Pinggan o plato, harap at likod. Haplusin. Okay. Ang sandok at shansi. Ating kaldero. Ating kaserola. At ang ating kawali. Okay. Tapos na tayong magbanlaw, kaya lang natin diyang tumulo ang tubig. Yung maghugas at patuyuin ang ating mga pinagkainan at pinaglutuan. So, ang gagawin naman natin ngayon ay ililigpit na natin. Bakit pala kailangan nating punasan, maliban yung baso, ang mga kasangkapang ito? Ano kayang dahilan? Bakit hindi na natin, pagkatapos nating hugasan, banlawan, diretso na sa lalagyanan? Tama.
basa pa ito, ito ay maaaring ito ang pagmulan ng hindi magandang amoy pag ito ay basang itatago natin sa lalagyanan. Paano naman natin ililigpit ang mga ito pagkatapos natin itong punasan? Okay, ilagay natin ito sa dapat nitong lalagyanan. Tama. Kaya anong dapat nating tandaan pag ilalagay natin sa lalagyanan? Anong dapat natin siguraduhin? Tama. Siguraduhin nating malinis ang ating mga lalagyanan. Okay. So, dito natin ilalagay ang ating mga kasangkapan kaya ng glassware, silverware, and chinaware. So, unahin natin ang baso. Tuyo na ang baso. Dito natin ilalagay. Okay. So, malinis ito. Tuyo. Okay. Yan. Sunod natin ang ating mga silverware. So, mayroong takip para siguradong ito ay malinis. Okay. At takpan. So, malinis yan. Tuyo. Kasi pag ito ay basa, nangangamoy. Okay. Balik sa lalagyanan. Mix. Ang ating mga kutsara at tinidor. So, yan ay malinis din, tuyo. Tatakpan natin para hindi pasukin ng ipis. At ibalik sa lalagyanan. Okay, sunod ang ating mga kutsarita. Ito ko naman nilalagay kasi ito ay madalas kong ginagamit. Okay. Next, ang ating chinaware. Dito. Mga bawal natin maliliit. Sa hulihan ko nilagay ang ating bowl dito. Ating plato. Yan, malinis, tuyo. Walang amoy. Yan. So, dito natin inilalagay ang ating mga glassware, chinaware, and silverware. Bakit kaya sa unahan natin nilagay ang mga madalas nating ginagamit? Bakit hindi sa hulihan? Tama, kasi ito yung mas madalas nating gamitin, ilagay natin sa unahan para mas madali nating kunin. Yung mga hindi natin madalas gamitin, ilagay natin dun sa hulihan o sa dulo. Okay. So, siguraduhin natin isara ng maigi para hindi pasukin ng ipis. Sunod natin ilagay ang ating mga pinaglutuan. Okay. So, malinis din. Hindi siya basa. Aldero. Ayan. Sa bungad lang. Kasi madalas kang magsaing ating kawali. Okay. So, yan ang ating mga ginagamit sa pagluluto. Sara natin.
Mga bata, anong napansin ninyo sa mga pares ng mga salita? Pinakamalinis, pinakamas rumi. Unahan, hulihan. Magaspang, makinis. Pansinin ang kahulugan ng bawat isa. Ano ang masasabi ninyo? Tama! Magkaiba ang ibig sabihin. Magkabaliktad ang ibig sabihin. Mahusay! Alam ba ninyo kung ano ang tawag dito? Magaling! Ang mga ito ay tinatawag nating mga salitang magkasalungat. Pagbigay nga kayo ng halimbawa nito. Tama, maganda, pangit. Maliit, malaki. Magaling. Tama, mabilis, mabagal. Tandaan mga bata, may paraan sa pagliligpit at paghugas ng pinagkainan at pinaglutuan. Ang mga ito ay nakakatulong upang mapabilis at mapagaan ang pagliligpit at paghuhugas. Okay mga bata, naunawaan ba ninyo ang ating aralin? May tanong po ba tayo? Mahusay! Naunawaan ninyo ang ating aralin. Pakihanda ang ballpen at papel ninyo. Meron akong ipapasagot sa inyo. Handa na ba kayo? Okay, handa na kayo. Para sa gawain 1, ayusin ang pagkakasunod-sunod ng paghugas ng mga pinagkainan at kasangkapan sa kusina. Sa letrang A, isulat ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang ayon sa pagkakasunod-sunod ng paghuhugas. A. Mga plato, platito, tasa, at mangkok o chinaware. B. Mga kubyertos o silverware. C. Mga baso o glassware. D. Palayok, kaldero, kawali, at iba pa. E. Sandok at siyansi. Sa letrang B, isulat ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang ayon sa paghuhugas ng mga kasangkapan. A. Banlawang mabuti. B. Patuyuin sa pamamagitan ng malinis na basahan. C. Sabunin ang mga kasangkapan. D. Ilagay sa patuyuan o dish rack at hayaang tumulo ang tubig. E. Ilagay ang mga huhugasan sa kanang bahagi ng lababo. Ano naman ang gagawin natin sa gawain 2? Basahin ang bawat pangungusap. Isulat sapat lang ang letrang T kung tama ang isinasaad nito
at letrang M kung mali. Una, pagsama-samahin ang mga magkakaibang kagamitan sa pagkain at ilagay sa tray. Pangalawa, simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na kasangkapan. Pangatlo, itapon ang mga pagkaing hindi naubos at linisin ang mesa. Pang-apat, ilagay ang mga huhugasang pinagkainan sa kanan ng lababo. Panglima, gumamit ng malinis na pamunas para patuyuin ang mga hinugasan. Ano ang gagawin sa gawain 3? Bisitahin ang iyong kusina at lababo sa tahanan. Gamit ang checklist, tignan kung ang mga kasangkapang nakatala dito ay matatagpuan o meron sa inyo. Lagyan lamang ng check ang patlang kung meron at X naman kung wala. Maaaring magpatulong sa nanay o sinumang kasapi ng pamilya sa pagsagot nito. Una, espongha o sponge. Pangalawa, dishwashing liquid, paste. Pangatlo, malinis na pamunas. Pang-apat, maliit na palanggana. Panglima, dish rack. Mga bata, ang mga answer sheet ninyo ay ilagay muna sa plastic envelope. Itabi muna. Ngunit, siguraduhin ninyo na may mga pangalan, grade at section. Hintayin ang schedule ng pagpasa sa ating paaralan. That's it for today. Goodbye kids. Stay safe and healthy.